Dumalo si retired Major General Carlos Garcia sa pagdinig kanina ng Kamara de Representantes kaugnay sa pinasok na tinatawag na plea bargaining agreement o areglo ng gobyerno sa kanyang kasong pandarabong o plunder. Nanindigan si Garcia na wala siyang ninakaw. Noon pa man daw, mayaman na siya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang palabang Carlos Garcia ang humarap kanina sa pagdinig ng House Justice Committee. Ang mga umano'y ari-arian, mga bank account na naipundar umano niya at ng kanyang pamilya habang nakaupong controller. Pawang exaggerated daw at walang basihan. Binalidate ba ninyo? Sad to say, it was not validated. And yet, it was published in the press. It was published in the press. Na-validate ba ninyo yung pinagsasabi na I have these properties in the United States? Plunder ang kasong isinampa laban kay Garcia. Nakapiyansa ngayon ng retiradong general sa bisa ng isang plea bargain agreement kung saan inamin niya ang mas mababang kasong direct bribery at money laundering at pagbabalik ng 135 million pesos sa gobyerno. Pero hindi mapalampas ni Parañaque Representative Roy Lagoles ang pahayag ni Garcia. I thought that this is already an open and shut case, especially with additional revelations on properties, wealth, etc., being attributed to Major General Carlos Garcia, fabulous amounts of money at that time. That's why it came as a big shock. Naroon din sa pagdinig sina dating Ombudsman Simeon Marcelo at dating Sandigan Bayan Special Prosecutor Dennis Villa-Ignacio na nagsulong ng kasong plunder kay Garcia. Labis din ang panghihinayang nila na nakalusot pa si Garcia sa nangyaring plea bargain. I truly believe that, as Representative Goles said, it's really an open and shut case. It's really a tight case. Sabi pa ni Villa-Ignacio, inalis daw siya ni Ombudsman Merceditas Gutierrez sa prosecution panel sa hindi raw niya malamang dahilan. I was asked by Ombudsman Gutierrez to disengage in this case. And what was the reason? You were still the special prosecutor at the time. I was still the special What was the reason for that? Well, my perception is that we're doing very well in the prosecution of the case of plunder against General Garcia. Hindi sinipot ni Gutierrez ang hearing kanina kaya napikon ang mga kongresista. Sa kanyang liham na ipinadala sa komite, sinabi ni Gutierrez na baka raw kasi hindi naman in aid of legislation ang pakay ng komite at wala na sa kapangyarihan ng Kongreso ang talakayan ng kaso ni Garcia. The Ombudsman is showing arrogance. It is not for the Ombudsman to determine whether the procedures that is happening inside the House is in aid of legislation or not. Ikinwento ni General Garcia na 2008 pa lang inalok na siya ng plea bargain pero dahil sa paniwalang maabsuelto siya, hindi raw siya pumayag. Pero naikulong na raw ang kanyang pamilya sa magkakahiwalay na piitan sa Amerika. Siya na mismo ang humiling ng plea bargain. Pero hanggang ngayon, iginigit ni Garcia na wala raw siyang nakaw na yaman. Sinasabi nyo, you didn't do anything wrong, pero meron kayong properties. At the very least, ina-admit nyo meron kayo 100 million worth of properties. Saan po galing ito? Anong yung sabihin galing? Saan po galing? Since birth ito. Since birth? You were born wealthy? No, since birth. Padadalahan daw ng subpina ng komite si Ombudsman Merceditas Gutierrez para mapuwersa daw itong dumalo sa susunod na pagdinig. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kagabi po ay tinampok namin ang kwento ng batang si Kurt Franklin at ang kanyang pakikipaglaban sa leukemia. Kabilang siya sa mga batang tinutulungan ng GMA Kapuso Foundation para sa libreng chemotherapy package para sa mga batang taglay ang sakit na cancer. Subalit isang malungkot na balita ang nakarating sa aming kaalaman tungkol sa kalagayan ni Kurt. Matamlay na si Kurt Franklin nang huli natin siyang binisita. Sa ospital na siya nagpasko at nagbagong taon dahil sa hindi mawalang lagnat. Subalit, nagpalit na ang taon, hindi pa rin bumuti ang kanyang kalagayan. Tanging hiling niya ng mga panahong iyon ay ang makauwi na sa kanilang bahay. Nais niyang magtatakbo kasama ng iba pang bata sa labas ng bakuran. Pangarap niya ring makalaro ang kanyang kuya at muling kulitin ang kanyang tiya. Sabik na rin siya mag-aral kaya halos mapuno na ng obra ang kanyang sketchbook. Sa mga larawan na lang na tulad nito, muling masisilayan ang kanyang mga ngiti. Tuluyan na kasing iginupo ng impeksyon sa laman ang musmos na katawan
ni Kurt. Katawan na nakikipaglaban din sa leukemia. Pinipilit niya pa rin yung sarili niya ilaban. Buhay niya, kaya lang siguro yung katawan niya bumibigay na. Nagpapasalamat po kami kasi kahit sa counting panahon po na naging sponsor po ni si Kurt, napasaya niya po siya ng sobra. Sa pagpanaw ni Kurt Franklin, iniwan niya ang mas pinaigting na panawagan para sa mga taong may mabubuting puso na mag-donate ng dugo. Ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa mga nagmamahal kay Kurt at sa ngalan ng pamilya Marquez, pinaabot nila ang pasasalamat sa Ever Gotesco Malls at sa Gotong Foundation na katuwang ng GMA Kapuso Foundation para maipagamot ang mga batang nakikipaglaban sa cancer. Samantala, marami pa pong tulad ni Kurt ang nangangailangan ng dugo. Kaya sa mga nais maging blood donor, edad 18 hanggang 65, hindi anemic, walang high blood pressure, at may timbang na hindi bababa sa 50 kilos o 110 pounds, kayo po inaayayahan namin sa Sagip Dugtong Buhay Project sa darating na ika-11 ng Pebrero sa Ever Gotesco Mall sa Commonwealth, Quezon City. Para sa ibang impormasyon, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan. Up next, ang pinakamatagal na nakakissing scene ni Richard Gutierrez, si Solen Yusaf. Nadala nga ba sila sa eksena? Huwag bibitiw dito sa 24 oras.